Praise the Lord. Thank you po, Sister Grace, for leading us sa prayer. Isa pong pinagpalang umaga sa bawat isa. Amen. Malala pong gana natin ng 10 o'clock yan. Sino po ang blessed magsabing praise Jesus? Praise Jesus. Amen. No, ang bilis po ng panahon, nasa October na ho tayo ngayon at nakarami na ho tayo sa ating mga pinag-aaralan about unfailing faith, believers with unfailing faith. At ito na po yung last series po natin ng October sa mga New Testament believers with unfailing faith na pinag-aaralan po natin. Anyway, nagkakaroon po tayo ng technical problem. In Jesus' name. Sino po nag-grow sa pananampalataya? Amen. Sa dami po ng examples na nakita na po natin kung paano tumindig sa pananampalataya ang mga anak ng Diyos. Tayo po ngayon that we are living in the last days or the last hours, kailangan ho tayong manindigan sa ating pananampalataya because any moment from now, hindi na po normal ang panahon, hindi na po normal ang mga nangyayari. Ang lahat po ng yan ay nakasaad sa Biblia na sa mga huling araw itong mga kaganapan. Sabi rin po ng Word of God na sa mga huling araw, ang masama ay magpapakasama. Ngunit ang mga banal ay lalo pang magpapakabanal. Praise the Lord. Amen. Pakisuyo kay aircon, Kenny. Agad ako maka 15 minutes kumo. Praise the Lord. Ngayon po ang pag-aaralan natin, our first topic for this month of October is about the unfailing faith of Bartimaeus. Sino pong nakakilala kay Bartimaeus? Wala po. Mga ilan lang po. Sige po, pakikilala ko po siya sa inyo ngayon. But lend me your ears. No? And just last month po, yung mga New Testament review lang po natin, we learned about the faith of John the Baptist. Sino pa po? Yung Roman centurion, the woman with the blood issue, si Jairus. At last week po, na ituro ko po sa inyo, it's about the Canaanite woman. So ngayon po ay ito pong si Bartimaeus, ito po isang bulag na kung saan ay nakamit po niya ang kanyang milagro na siya po ay muling nakakita. Let me begin with Mark 10:46 to 52. Then they came to Jericho as Jesus and his disciples together with a large crowd were leaving the city. A blind man, Bartimaeus, which means son of Timaeus, was sitting by the roadside begging. When he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout, "Jesus, Son of David, have mercy on me." Many rebuked him and told him to be quiet, but he shouted all the more, "Son of David, have mercy on me." Jesus stopped and said, "Call him." So they called the blind man. "Cheer up, on your feet, he's calling you." Throwing his cloak aside, he jumped to his feet and came to Jesus. "What do you want me to do for you?" Jesus asked him. The blind man said, "Rabbi, I want to see." "Go," said Jesus, "your faith has healed you." Immediately he received his sight and followed Jesus along the road. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Let's all pray. Heavenly Father, we thank you po for this day, this morning, na binigyan niyo po ng kalakasan ng bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, ginising niyo po kami at binigyan muli ng buhay upang ikaw ay pasalamatan, papurihan, sambahin, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Today, Lord, muli po namin pag-aaralan ang iyong salita, particularly about the life of Bartimaeus. Holy Spirit, we allow you to move to each and every individual. Paunawaan niyo po sa aming mabuti ang iyong salita upang kami ay patuloy na mabago from glory to glory at maging kawangis po namin ng aming Panginoong Jesucristo. And as we believe and receive your word, let there be healing, deliverance, and salvation today be upon your people, O God. Because you have said in your word, signs and wonders will follow them, they that believe. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po yung magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah.
Alam niyo po si Bartimaeus, siya po si son of Timaeus, ang sabi po niyan. Ang ibig sabihin po ng kanyang pangalan is son of Timaeus. Yung bar, ibig sabihin po son. Halimbawa po, Bar Jonah, son of Jonah. No? And kaya nga, ang Timaeus po, ibig sabihin po precious or valuable. Sa mga ibang aklat po, tulad po ni Luke at ni Matthew, hindi po nabanggit ang pangalan ni Bartimaeus. Pero dito po binanggit ni Mark ang pangalan Bartimaeus. Maaring kilala si Bartimaeus because he was a precious son. A precious child, valuable child, si Bartimaeus. Kaya po special po ang pagkaka-mention po sa kanya kasi madalas po marami po sa mga pinagaling ng ating Panginoon na hindi po na-mention ang pangalan. Iilan lamang po. But anyway, we could learn a lot from the life of Bartimaeus. But once again, lalo na po ngayon, meron po tayong part 2 ng ating service. 3 points lang po ang ating pag-aaralan. Number 1, Bartimaeus has unfailing faith in God because number 1, he publicly professed his faith in Jesus. No, talaga po sa maraming tao, ikinonfess po niya, idineklara niya yung pananampalataya niya sa ating Panginoong Jesus. Which today, marami po ngayon na mga Kristiyano, nahihiya po nilang aminin na sila ay born again, nahihiya po nilang aminin na sila ay nag-attend sa Calvary Temple. Balikan po natin ang Mark 10:46-47, sabi po dito, Then they came to Jericho as Jesus and his disciples together with a large crowd. Tingnan niyo po ito, no? Ang sumusunod po sa ating Panginoon, large crowd. Now, sa city po ito, no, sa siyudad po ito, sa Jericho, noong nagpakain po ang Panginoon ng 5,000 lalaki at saka 4,000 lalaki, na minultiply po niya yung mga tinapay at isda, mga lalaki lang po yun, 5,000 at saka po yung pangalawa, 4,000. Kung kasama daw po yung mga babae at saka po mga bata, aabot po ng more than 20,000 ang pinakain po ng Panginoon just for 5 loaves and 2 fish. Ganon po karami ito at nasa ilang po sila. Now imagine po ang crowd na sumasama sa Lord sa siyudad, kung gaano karami. No, ganyan po karami at karamihan po dito, no, halos 100% mga Hudyo po ang mga ito. At ang sabi po dito, a blind man, Bartimaeus, which means son of Timaeus, was sitting by the roadside begging. Nasa sidewalk po siya at ang kanyang tanging gawain ay magpalimos. Mahirap po ang sitwasyon po ng bulag, lalo na po during these biblical times. Mahirap po ang bulag. Ngayon po may mga technology na maraming tulong po sa mga bulag at yung iba po because of advanced medicine ay nare-restore po ang kanilang sight. But this time po si Bartimaeus, kung hindi po talaga siya born blind, maaaring siya po yung nabulag because of sickness or accident, hindi po nakatala. But he was not born blind. Pero matagal na po siyang bulag dito po na ang tayong gawain po lang niya ay magpalimos. Can you imagine po kung gaano po kahirap ang isang bulag? Yun lang pong tayo ay gabi, biglang nag-brown out, total darkness. Kumakapa ka, lalo na po kung nasa banyo ka. Kakapa ka, nasa inyong pinto, nasa inyong kandila. No? Nakakaaninag pa po tayo niyan. Imagine po yung ng mga bulag. Si Bartimaeus, kailangan po niya ng assistance para pumunta po ng banyo, maligo, kumain. Lahat po halos, kailangan po niyang ng assistance. But this time po, nagkaroon po siya ng pagkakataon na ma-encounter si Lord. He was sitting by the roadside. Nung marinig po niya, dito po sa verse 47, ang sabi po, when he heard that it was Jesus of Nazareth, siguro po tinatanong niya o marahil naririnig niya bakit napakaraming tao at maingay, and then he heard about Jesus of Nazareth. No, taga Nazareth po kasi si Lord. And then he began to shout, Jesus, Son of David, have mercy on me. Hindi po niya sinabing, Jesus of Nazareth. Now, napag-aralan po natin last week, kung nakikinig po kayo sa mensahe,
In the Bible times, especially in the New Testament, kapag sinabi mong Jesus, Son of David, you are declaring, believing na si Jesus nga ang Messiah, the promised Messiah. Because ito po'y pinangako kay David na ang Messiah ay papanganak sa lahi, sa lipi po ni Haring David. And His kingdom will never end, ang sabi po ng Panginoon. Now, kaya nga po ito, pag dinideklara mo na si Jesus is the Son of David, naniniwala ka na siya ang tanging tagapagligtas. So ito po ang sinigaw ni Bartimaeus in public na maraming tao na sinasabi niyang, Jesus, Son of David, have mercy on me. Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. Ang sabi po niya. Now, alam niyo ba sa mga panahon po ngayon, sino po yung publicly sinasabi niyo po na kayo ay Kristiyano? Na pag may nagtanong, talaga pong taas noo or talaga pong hindi kayo nahiya na kayo ay Kristiyano. Alam niyo po, during our time, na born again na po kasi ako 85, Lola, dinila po kami ng tatay ko sa CMI pa ho noon. And maaga po ako nakakilala sa Lord, pero marami din po akong struggles at pinaglabanan sa buhay. And I thank the Lord by the grace of God, nagpatuloy po ako bilang Kristiyano. Nung panahon po namin noon, walang PowerPoint, walang LCD, walang LED. Binabanggit lang po ng pastor, kailangan may baon kang Bible. Ng mga Bible po noon, ang lalaki. Noon po, maglalakad ako dyan, taga-Lourdes po kami. Sasakay po ako ng bilya, dala-dala yung Bible. Tinitignan ka ng mga tao para pong nawiwirduhan sa iyo. Nakikita ka ng mga kaibigan mo, mga kalaro mo, mga kaklase mo, born again ka pala, hallelujah, praise the Lord. At noon po, pag ganyan, tatawagin ka na kagad ng pastor. No, kaya nga po, natutunan ko po noon, nung binigyan kami ng graduation na malit na Bible, alam niyo po yung Gideon's International. No, bagamat New Testament lang po yung binubulsa. At least alang manakita mo po no? Pero ngayon po, marami na po sa atin na hindi na po nagdadala ng Bible, hindi naman po yung kasalanan, kasi po, marami ang magdadala ng Bible, pero hindi sinusunod ang Bible. Ang mahalaga, ang Word of God nasa puso mo. Maaring nasa phone mo ang Bible, parang ako po nasa mga gadgets ko po. Pero hindi po mahalaga whether po siya, bookbind po siya, or nasa gadget. Ang mahalaga, gaano mo pinamumuhay ang Biblia, gaano mo pinamumuhay si Kristo sa iyong puso. Amen. At alam niyo po, baka meron po sa atin na nakita kayo ng kaibigan nyo, hoy, magatin ka pala kayong Calvary. Ay, sinopang kaya yung misis. Alam niyo po yung gano'n na, alam niyo po, hindi po kinatutuwa ng Diyos kapag tayo po ay nahihiya na ipakilala po siya. Born again ka pala, anong religion mo? Bagamat ang born again po, hindi siya religion. Kapag maglalagay kayo sa inyong biodata or resume, kung ano ang ating religion, ang nakaano po sa government is yung Christian Evangelicals. CE. Christian Evangelicals. Ang born again po, it is an experience na na-encounter mo ang Lord, nakilala mo ang Lord, at tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. That is being born again. So kung dinideny mo na ikaw ay born again, dinideny mo na hindi mo tinanggap si Kristo bilang isang tagapagligtas ng iyong buhay. Ano po ang sabi ng Bible patungkol sa mga nahihiya kay Kristo at sa kanyang mga salita? Sabi po ng Luke 9:26, whoever is ashamed of me and my words. Sa ibang religion po, pinagmamalaki nila si Kristo. Pero nahihiya po sila sa Bible. Hindi ko po maintindihan yun kasi alam po natin sa John 15:7, if you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and it will be given you. So abide means to remain. If you remain in me and my words remain in you. Hindi pwedeng nananatili ka kay Kristo pero wala yung salita niya because yung salita ay si Kristo. Amen. At meron tayo dapat word from the Lord na pinanghahawakan po, na pangako po niya.
Now, ang sabi ng Panginoon, whoever is ashamed of me and my words, the Son of Man, pakibalik na po doon sa ano, the Son of Man will be ashamed of them when He comes in His glory and in the glory of the Father and of the holy angels. Kung kinahihiya nyo ako at ang aking salita, sabi ng Panginoon, sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng mga banal na mga anghel, ikahihiya ko rin kayo. So si Kristo po mismo nagsalita niyan, 2 Timothy 2:11-12, sabi mo, this is a trustworthy saying, if we die with Him, we will also live with Him. Kung tayo po ay mamamatay, nabuhay, namatay para kay Kristo, mabubuhay po tayong walang hanggang kasama ni Kristo. Amen. So, and then sabi po dyan, if we endure hardship, we will reign with Him. We need to endure hardship. Hindi ko mo po Kristyano na ho tayo, wala nang problema. Hindi po pinangako ng Lord yan. In John 16:33, in this world you will face tribulation, you will face many sorrows, sa ibang salin po. But be of good cheer, I have overcome the world. Ang sinasabi ng Panginoon dito, kahit na Kristyano ka na, kahit na nananampalataya ka na sa akin, marami pa rin pagsubok. Actually po, Kristyano ka hindi. Lahat ng tao may mga pagsubok. Ang maganda lang pag Kristyano ka, matagumpay ka dahil kay Kristo. Yun po ang pinakamaganda. Kahit po may problema ho tayo, hindi mo iisipin na sumuko, ni hindi mo iisipin magpakamatay dahil alam mong buhay ang iyong tagapagligtas na si Jesucristo. Ito po ang malaking pagkakaibahan po natin. And that is why we need to endure hardship and we will reign with Christ forever and ever. Amen. But if we deny Him, He will deny us. Paano ba natin dinideny ang ating Panginoon? Sabi nga po ni Daddy Bishop sa amin last Friday, walang Kristiyanong spy, walang Kristiyanong tago ang identity. Lahat po tayo, tinawag po tayo maging salt and light of this world. Ibig sabihin po, dapat obvious na ikaw ay Kristiyano. Tanungin mo nga yung katabi mo, ikaw ba ay obvious kang Kristiyano? Obvious ba ang Kristiyano yan? Alam niyo po, if we are to be convicted as a Christian, would there be enough evidence para ikaw ay i-convict? No, kung ikaw ay kukulong, kung tayo po ay kukulong dahil Kristiyano tayo, meron kaya silang makikitang pruweba na ikaw nga ay tunay na Kristiyano? Alam niyo ba yung gano'n? Parang baliktad po, no? Makikita, ay ako po, Kristiyano ako, kulong niyo po ako. Ay hindi man, lamaran ka. No? Would there be enough evidence kung ikaw nga ay tunay na Kristiyano para ikaw ay convict? Now, denying Christ ay hindi lang po sa salita. Kung minsan sinasabi natin, yes, I believe in Christ, I believe in God, I believe na si Jesus lang ang Messiah, but the way we live, may mga compromises. If we live na may mga pandaraya sa ating mga buhay, para mo nang dinideny si Kristo. Amen. Kasi po kung talagang ikaw ay para kay Kristo, you will live a godly life. Kahit na ikaw ay usigin, i-persecute. Sa trabaho man o sa anumang institution, sa eskwelahan man, kahit ikaw na lang mag-isa ang gumagawa ng tama, tayuan mo ang tama. Dahil pag namatay ka, mag-isa ka lang tatayo sa Ama. Walang ibang tatayo sa iyong tao na wala pong ibang tagapagligtas, kundi si Kristo lang ang tatayo para sa iyo. Nasasabi niya, Ama, namatay ako para sa Kanya. Amen. Kaya ang loyalty po natin, si Kristo lamang po dapat. Matthew 10:32-33, everyone who acknowledges me publicly, para po si Bartimaeus, here on earth, I will also acknowledge before my Father in heaven. Ang sino mang kinikilala ako kahit sa publiko na ako ang kanyang Kristo, ako ang kanyang tagapagligtas, dito sa mundong ito, kikilalanin ko rin siya sa harapan ng aking Amang nasa langit. But everyone who denies me here on earth, I will also deny before my Father in heaven. Alam niyo po, it's about time na hindi tayo mahiya katulad po ni Apostle Paul. Ano pong nakakaya sa being born again? Alam niyo po, I remember during our youth time na meron po,
piyesta pong agapito dito. At binigyan po kami pagkakataon, bagamat San Miguel Beer po ang mga nakapaskil sa stage po dyan. Kami pong mga musician, no, na banda, na makatugtog po dyan at tumugtog po kami ng mga gospel songs. No, and nagkaroon po ako ng pagkakataon nung ako na po ang kakanta. Kami pong lahat ay mga musician pero maawit po kami lahat. Nung ako na po ang kakanta, nag-exhort muna po ako. Sabi ko po, siguro po, yung iba sa inyo, nakokornian kayo sa aming inaawit na puro maka-Diyos. Pero sabi ko sa kanila, what is corny? Ano ba yung corny? Yung gumagawa ka ba ng tama o yung gagawa ka ng hindi tama? And then I exhort po about the salvation, about Christ. Alam niyo po, yung isang member po natin, matagal nang hindi nag-a-attend. This was a 90s po ito, no? Matagal na nag-a-attend, tumakbo po siya dito sa church. Nakita po niya si the late Associate Pastor Elmer Mangako. Humingi po siya ng tawad. Sa lahat ng ano niya, nagbalik po siya sa Panginoon. Because nung una po, nahihiya po ako na parang mag-preach. Kaya noon pa po, meron akong dugo na bago ako umawit, sabi ko, magpipreach muna ako, magsishare muna ako. Pero nahiya ako, baka tawanan kami, gano'n, ho. No, kasi tumutugtog na kami na lahat, puro mga secular rock song kami, ho. Mga gospel song. Pero pinagtagumpayan ko po yung hiya at meron pong na-revive, meron pong naligtas. Sabi nga po ni Pastor Elmer sa amin po noon, alam nyo, nagbunga yung inyong pagtutugtog dyan. Kasi meron nga po nag-persecute sa amin sa San Miguel yan, sa ano. But mas powerful po ang Lord kaysa kay San Miguel. Amen. Kaya nga po, wag ho tayo mahiya. Tatawanan tayo na maraming tao, but blessed are you, ang sabi ng Panginoon, when you are persecuted because of me. Pinagpala ka kapag ikaw ay inusig dahil kay Kristo. One of the meanings of pinagpala or blessed is yung ikaw ay inuusig dahil kay Kristo. Kung ikaw ay Kristiyano at matagal ka ng Kristiyano, kahit minsan hindi ka pa inusig, hindi ka pa na-persecute, something is wrong. Every day we bump against all the devils, all the demons. Araw-araw po, binubunggo po natin ang mga demonyo. Ngayon, kung wala kang nabubunggong demonyo, baka magkasabay kayo at pareho kayong tinatahak. Delikado po yun. Kapag ikaw ay Kristiyano, umaga pa lang pagkagising mo, meron ng spiritual battle. Kaya dapat pagkagising mo, mag-pray ka na. At magdeklara ka na ikaw ay matagumpay, hindi dahil sa iyong lakas, hindi dahil sa iyong katalinuhan, dahil sa dugo ng ating Panginoon na bumabalot sa atin. Ang sabi po ni Paul sa Romans 1:16, I am not ashamed of the gospel. Ano po ang gospel? The good news. The good news about what? The good news about Jesus. Na kay Jesus, meron pong pag-asa. Na kay Jesus, meron pong kaligtasan. In fact, siya lang ang kaligtasan. Ang sabi po niya dyan, I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew and then to the Gentiles. Naibigay ko po ito last week sa inyo. But kung ito po ang power, the only power is the gospel, bakit ka mahihiya? There was a time po, no, kahit po ngayon hanggang sa mga youth, yung pinag-uusapan po namin, paano kami mag-evangelize sa mga schools, no? May mga nagsasuggest na, ay huwag natin sasabihin si Jesus. Pero ako sabi ko, kahit po sa mga kabataan na nag-ano po sa mga school, kasi po, pag sinabi mo na, parang hindi daw sila anong tawag ho dito, anong tawag doon, para po madismaya or ma-turn off. Yan po. No? Ma-turn off po. Na binanggit po si Jesus. Banggitin mo lang daw Diyos. Pero kung Diyos lang ang babanggitin natin, sabi ko nga, sinong Diyos ang binabanggit natin? Ang mundong ito, marami siyang kinikilalang Diyos. Dapat maging vocal po tayo sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Ang sabi po ng Acts 4:12, there is no other name given unto men in which men can be saved. Walang ibang pangalan. Ano po pangalan yon? Jesus. So salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Only the name of Jesus.
Kung sa pangalan lang pala ng Panginoon ang kaligtasan, hindi po sa pangalan ni Allah, hindi sa pangalan ni Buddha, o kung sino man po Diyos-Diyosan, dahil ang may-ari po ng langit, iisa lang ang pangalan. Si Jesus lang po. Hindi po korporasyon ng langit. Hindi rin siya partnership. Sole proprietor po ang langit. Isa lang ang may-ari. His name is Jesus. Isa lang ang daan. No, ang pangalan din po is Jesus. I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Dapat po panindigan po natin ito. Minsan po narinig ko si Oprah, sabi niya, lumaki akong Kristiyano, baptist ako, pero ngayon na tumanda na ako, I've learned na hindi lang si Jesus ang daan sa langit. Ang daan sa langit, pwede rin si Buddha, pwede si Allah, si Confucius, ganito. Hindi po. Dito po sabi nila, ang langit daw parang Manila, pwede kang mag-expressway, pwede kang mag-MacArthur Highway. Sinong may sabi na ang langit parang Manila? Ang langit ay langit at isa lang ang daan. Tanging daan, hindi dating daan, kundi si Kristo lang. Amen. Dapat po panindigan po natin ito at hindi tayo mahiya. So unfailing faith is boldly declaring that the Lord Jesus is the only, sabihin niyo po, only. Wala nang iba, the only Savior of the world. Huwag ho tayong mahiya. Kasi po, alam niyo po, kagaya ko po na may compromises ako, yung sinasabi po nilang, ikaw pala born again, no? Ay, pareho lang naman tayo, no? Sasabihin mo yun sa isang, ang sabi po ni Paul sa Corinto, naniniwala kayo sa isang Jesus na hindi Jesus na pinrich namin. Sabi niya, it's another Jesus. Hindi yung Jesus na pinrich namin. There are Jesus sa mundong ito na hindi si Jesus ng Bible. There are spirits na hindi Holy Spirit na sinasabi ng Bible. Maging maingat po tayo. Halimbawa po sa mga Muslim, sabihin mo, yung Diyos mo naman at Diyos natin pareho lang eh. No? Hindi po pareho. Malaking pagkakaiba po. Malaki. Yung Diyos po ng mga Muslim, dapat patayin yung mga infidels. Ano po yung mga infidels? Yung hindi naniniwala kay Allah. Yung Diyos po ng mga Kristiyano, Diyos po ng Bible, ang sabi ni Kristo, mahalin mo ang iyong kaaway. Magkapareho ba yun? Hindi po, malayo. And that's why wag ho tayong mahiya. No, iba po ang aming Panginoon at tagapagligtas. Iba si Kristo. Siya lang ang tunay at buhay na tagapagligtas. Siya lang yung namatay, na muling nabuhay, magpahanggang ngayon namatay. Lahat po na kanilang Diyos namatay at hanggang ngayon patay. Pero si Kristo, buhay. Kaya bakit ka magmanok-manukan nung mabiyay yung Diyos mo? Bakit ka malulungkot kung buhay ang Diyos mo? Amen. Praise the Lord. Number 2, Bartimaeus had unfailing faith in God because he never gave up on crying out to Jesus. Alam niyo po, hindi tumigil, kakapray. Kakatawag ni Bartimaeus kay Jesus. Ulitin po natin ang Mark 10:48-51. Sabi po dito sa verse 48, many rebuked him and told him to be quiet. Marami po ang pinagbawal siya, pinagalitan siya, at sinabing, manahimik ka. Bakit po? Maaring nabibigiho pa sila. Now remember, thousands of people ang nakasurround po kay Jesus dito. I don't think na nabibingi po sila sa boses ni Bartimaeus. Alam niyo po, naiirita po sila sa dinideklara niya na si Kristo ang tagapagligtas. Yung sinasabi nilang, manahimik ka. Sinasabi mo ba, siya ang tagapagligtas, tumahimik ka dyan. Kasi po sila, ang deklarasyon lang nila, Jesus of Nazareth. Tinitignan nga nila kung siya ang kasi po, ang mga Hudyo noon, magpahanggang ngayon, may maraming mga Hudyo, ang hinihintay po nilang Messiah ay yung pong merong political power. Ipinanganak sa royal blood. Pero si Kristo na dumating po noon 2,000 years ago, ipinanganak lang sa sabsaban. Hindi sila makapaniwala bakit napakasimple nitong Messiah, hindi ata ito. Naniniwala po ang mga dapat po para siyang Haring David na talagang merong marunong sa gera. Ito po hinihintay po nila noon. Kaya nga po, naiirita siguro kay Bartimaeus na dinideklara niya na si Kristo, si Jesus, ang tanging tagapagligtas.
Pero ano po ang sinabi ni Bartimaeus? Sabi niya, sorry. Hindi naman ako sigurado siyang Hindi po. But, ang sabi diyan, he shouted all the more, Son of David, have mercy on me. Lalo siyang nagsisigaw. Alam niyo po sa ating mga buhay, maaaring po sinasabi na, tingnan mo yan, buhat nung naging born again ka, kung ano yung nangyari na sa buhay mo. Ang dami mong naging pagsubok. Nang walan ka ng trabaho. Kasi kaka-attend mo sa Calvary Temple. Marami po ang magdi-discourage sa iyo. Kahit na kung minsan Kristiyano ka na at sa family mo, huwag ka nang mag-pray. Tagal mo na nagpe-pray pero hindi sumasagot ang Diyos sa iyo. Lalo na ang demonyo, sasabihin po niya yan. Ang demonyo, ang gagawin sinasabi niyan, for almost 18 years now, mag-18 years na po ako nang magda-dialysis this coming January, sinasabi ng diablo tumigil ka na mag-pray hanggang ngayon. Hindi pa tumutugon ng Lord sa'yo, hanggang ngayon nagda-dialysis ka pa. Alam niyo po, kung tumigil na po ako nag-pray, noon pa po, patay na ako. Sa kaka-pray ko po, sa prayer pa lang po, binibigyan ka na ng kalakasan ng Diyos. And I'm waiting sa kanyang pong right time. When the time is right, ang sabi po ng Isaiah 60:22, I, the Lord, your God, will make it happen. And they that wait upon the Lord shall renew their strength. Kaya po ako malakas because I am waiting for the Lord. I am hoping in the Lord and I'm trusting the Lord that He will fulfill His promise. That He who promised is able to fulfill what He has promised. Amen. Kaya nga po huwag tayong tumigil. Ano po yung pinagpipray niya? Sino po dito ang mayroong mga prayer request na matagal na? Na parang ilang taon na. Amen. Baka mas matagal pa kayo sa akin. Kasi po, meron akong kakilala, member po natin, patay na po sila, or nasa langit na po sila. Ang sabi niya po sa akin noon, I remember, sabi niya, Pastor, finally, nadala ko dito ang aking mister. Nasa almost 8 years old na po sila noon, at nakakilala siya sa Panginoon. Alam niyo po ba kung gaano ko siya katagal pinagpipray? 50 years, ang sabi po niya. At salamat po sa Panginoon, hindi ako tumigil. Pray and do not give up. Si Bartimaeus po, pinipigilan siya, pero hindi. Hindi ako magpapapigil. Alam po ni Bartimaeus, especially, si Bartimaeus po, kung babasahin niyo po ang Gospels, siya po yung nakarecord na last na miracle na ginawa po ng Panginoon. Of course, excluding po dun sa pinutol po, na tainga ni Peter, at idinikit uli po ng Panginoon. Hindi po maitiban, Ito po ay milagro. Pero sa ministry pa ng Panginoon, mapapansin nyo na si Bartimaeus po yung last miracle na pinerform po ni Jesus. Kasi pagkatapos po nito, papunta po si Jesus sa Jerusalem for the triumphal entry. 1 week bago po siya ipako sa krus. So, ang sabi ni kaya si Bartimaeus po, ito na yung pagkakataon ko. Hindi po siya nanahimik. He shouted all the more, Jesus, you are the Messiah, you are my Lord, you are my healer. Have mercy on me. Alam niyo po, hindi po kalooban ng Diyos na tumigil po tayong manalangin. Because when you pray, when you call upon the Lord, He will answer. Sabi po sa Psalms 120 verse 1, I call on the Lord in my distress, and He answers me. Psalms 34 verse 17, when the righteous cry for help, the Lord hears and delivers them out of their troubles. Maaring si Bartimaeus, alam po niya ito because isa po siyang Israelite, isang Hudyo. Nung bata po siya, nung nakakakita pa siya, tinuro po ang Torah. Ano po ang Torah? Ito po yung Bible ng mga Hudyo. Ito po yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Kasama na po dyan ang mga nakasulat ng mga prophets, yung Psalms and Proverbs, lahat po ng yan. Pinag-aralan po marahil po ni Bartimaeus dahil isa po siyang Hudyo. Kaya alam po niya na kailangan lang siyang tumawag sa ating Panginoon and He will be delivered sa kanyang pong sufferings. Sa kanyang suffering. And then dito po sa Jeremiah 33:3, alam na po natin ito, call to me and I will answer you. Hindi po sinabi ng Panginoon dyan, call to me, maybe, kung di ako busy, I will answer you. Pero sabi po niya, if you call unto me, I will surely answer you. And I will show you, tell you great and unsearchable things you do not know. Excuse me.
So si Lord po, hindi po siya, marami pong ginagawa po ang Diyos. Pero hindi po siya ganun kabisi para hindi kanya masagot. Dahil Diyos nga po siya. Walang imposible sa Diyos. Alam niyo po, yung iba nahirapan pong tanggapin yung Trinity. Pero sa oras na ito, millions po ang nananalangin. Millions po ang nasa churches. Palagay nyo, saan kaya nasaan kaya si Lord sa mga millions na ito? Nasa lahat po siya. Because He is God. No? Siya po ay omnipresent. Kahit saan po, present po ang Lord. Amen. Napakahirap pong unawain po dito, pero sa Diyos walang imposible. Amen. Kaya nga po pag tumawag ka kay Lord, never give up. Sasagutin ka ng Panginoon. Amen. Sabi po niya sa Luke 18:1, Jesus told His disciples a parable to show them that they should always what? Pray and never give up. Bakit po? Parang, yung prayer po, hindi po ito, you always pray. Kasi po, ang parable po dito na tinuro ng Lord, if you still remember, yung pong widow na humihingi ng hustisya, ng justice sa isang masamang hukom na hindi naniniwala sa Diyos at walang pakialam sa tao. Pero sa kakakulit ng widow na ito, ang sabi ng judge na ito, dahil sa kakulitan nito, ayoko nang gambalain pa dahil kahit hindi ako naniniwala sa Diyos, wala akong pakialam sa tao. Pero dahil makulit siya, ibibigay ko yung hustisya sa kanya. Sabi ng Panginoon, pakinggan niyo yung wicked judge. Ito, masama na. How much more your heavenly Father in heaven, na napakabuti niya, sabi po. Those who cry out to Him day and night, hindi ba niya tutugunin? Alam niyo po ang kamangha-mangha dito, hindi po pagkain o kagalingan ang hinihingi po ng babae dito. O yung hustisya, ang example po ng Lord. Bakit? Justice po. Dahil yung pagkamatay ni Kristo sa krus, alam niyo po, yan po ay hustisya. Binayaran po. Dapat po, hindi po tayo pwedeng basta pumasok lang sa langit. Dapat po merong hustisya. Merong dapat magbayad sa kasalanan po natin. Kaya po ang lahat ng tumanggap kay Kristo, na justify po tayo. Just. Ibig sabihin, pinatuwid po tayo. Pinawalang sala ho tayo. Ang lahat ng ating karamdaman, kinuha na po ng ating Panginoon. Maging ang ating kahirapan, kinuha na po ng ating Panginoon. Alam niyo ho ba yun? So it is wrong to pray na, Lord, if it is your will for me to be healed, is that, ang ganda po ng ano po yun, ang ganda po, para po nakaka-touch po yung ano yun. Noon po, 2007, nung first year po ako mag-dialysis, yun po ang unang prayer ko, Lord, kahit hindi mo ako pagalingin, maglilingkod ako sa iyo. Na-touch ho ba kayo? Pero it's not biblical. Nung kakabasa ko po ng Bible at sa akin pong pag-aaral, mali pala yung prayer ko. Because yung healing, it is in the atonement. Kasama na po yan sa forgiveness ng ating sins. Psalms 103, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases. By His stripes, we are healed. Amen. Hindi na po tinatanong yan. Maging, alam niyo po, yung kahirapan, hindi po kalooban ng Diyos ang kahirapan. Hindi po. Bakit may mga mahirap, pastor? Hindi po natin kasalanan na mahirap po tayong pinanganak. Pero kung mamatay ka pang mahirap, kasalanan na po natin yan. Because God has given us the ability. He empowered us already. Amen? Ano sabi po ng Psalms 23? The Lord is my shepherd. I lack nothing. I will lack nothing. Hindi ako magkukulang. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ang pagiging kulang sa buhay, salat sa buhay, yan po'y kahirapan at hindi po yan kalooban ng Diyos. Ang sabi po niya sa 2 Corinthians 8:9, na ang Panginoon po ay naging mahirap so that through His poverty, we might become rich. Ang sabi po dyan, no? Alam niyo po, ang 2 Corinthians chapter 8 and chapter 9, it pertains to, financial support sa ministry ng church. Particularly sa ministry ni Paul. So, it talks about money. And then, ang sabi po ni Paul sa verse 9 ng 8, ng 2 Corinthians, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake,
Siya po ay mayaman. Tagalangit po siya. Ipinanganak po siya sa sabsaban, yet for your sake he became poor, so that through his poverty, sa kanyang kahirapan, no, sabi diyan, might become rich. So that you through his poverty might become rich. Sa kanyang kahirapan, ikaw at ako ay mapagpala, yumaman. Sabi po nila, parang nakakakilabot pag sa church. No? Ayaw po nilang pag-usapan ng prosperity sa church. Dahil po parang hindi daw po angkop. Pero paglabas po dito sa church, overtime dito, pinapasukan po yung mga networking, pati Bitcoin, di ang labaran. No? Pinapaniwalaan po nila. At gusto nilang yumaman. Kasi alam po natin na hindi maganda ang maging mahirap. Alam din po ng Lord yun. Kung ikaw ngayon ay na kay Kristo, kapatid, bagamat hindi ka man milyonaryo, pero hindi ka mahirap. Kapag meron kang kailangan, pag meron tayong kailangan, sinusupply ito ng Panginoon. Hindi siya magkukulang sa atin hanggat tayo ay nananampalataya sa Kanya. Amen. Kung bakit tayo nagkukulang kung minsan, puro tayo duda. Hindi makakakilos ang Diyos kapag merong pagdududa. Amen. God is only pleased, Hebrews 11:6, through our faith. Without faith, it is impossible to please God. Amen. Ayan po, Hebrews 11:6. Kung bakit hindi nakakakilos ang Diyos? Because of, unbelief. Kaya dito po, si Bartimaeus, he never stopped calling on Jesus hanggat hindi siya tinawag. Kung itutuloy po natin, yung Mark 10:48 po natin, verse 49, Jesus stopped. Narinig po niya si Bartimaeus. And then sabi niya, call him. So they called to the blind man, cheer up, on your feet, he's calling you. Nung una po, galit ang mga tao dito. Manahimik ka. Pero nung sinabing, yun, tinatawag ka na. No, tinatawag ka na. Magalak ka na, tinatawag ka na. And then, ano pong ginawa po ni Bartimaeus dito? Verse 50, throwing his cloak aside. Alam niyo po yung balabal, during these Bible times, sa Old Testament, makita niyo po, pwede pong isang laang balabal dahil napakahalaga nito. Pag sinangla daw, ang sabi ng Panginoon, ang utas niya kay Moses, kapag sinangla ng isang mahirap ang kanyang balabal, pagdating sa gabi, hindi pa rin siya nakabayad, kailangan ibigay mo yung kanyang balabal para meron siyang pantulog. Kung hindi, lagot kayo sa akin, ang sabi ng Panginoon. Ako ang tagapagtanggol ng mga mahirap, ang sabi ng Panginoon. So, pero dito, ang mahirap na bulag na si Bartimaeus, he jumped to his feet, talagang excited siya, lumundag po siya, and then po, itinapon po niya ang kanyang balabal. Ano sinasabi niya dito? Sigurado na akong makakakita ngayon. And that is faith. Ano sabi ng Panginoon? When you pray, believe that you have received it and it will be yours. Mark 11:24. Kapag nanalangin ka, maniwala ka na tinanggap mo na. Nanalangin si Bartimaeus at nung tinawag siya, hindi niya muna, mamaya ko na itapon to kung talagang pinagaling na nga ako ng Panginoon, kung pagagalingin niya nga ako. And then ito po ang nakakamangha po, na tinanong po ng ating Panginoon sa verse 51, what do you want me to do for you? Ano ang nais mong gawin ko sa iyo, Bartimaeus? Lord! Hindi ba obvious? Kailangan ko ng barya, nagpapalimos ako, Lord. Alam niyo po bakit siya tinanong ng Panginoon? Kaya nga nagpapalimos siya. Baka ang gusto niya, maraming pera para di na siya magpalimos. O kaya gusto niya, tulungan mo ako, Lord, nahihiya ako, walang tumutulong sa akin. Napunta ako ng banyo. Kaya tinanong siya ng Lord. Alam niyo po, kaya nga po sa ating mga panalangin, tinatanong po ng Lord sa inyo ngayon, bakit kayo nandito ngayon? Ano ang gusto niyong gawin ko sa inyo, sabi ng Panginoon. Be specific. Kung anong hinihiling po natin. No, ang sabi anong sabi po ni Bartimaeus? Rabbi, I want to see. Nagbunga po ang ni Bartimaeus. Always pray and never give up. At ang maganda po dito kay Bartimaeus, hindi po niya tinignan ang Lord na parang baka hindi niya ganong kaya. Lord, kahit magawa mo lang sa akin yung makaaninag ako, yung ng medyo kahit malabo, okay na yun sa akin, Lord. Hindi po niya limitahan. He did not limit Jesus and His faith
na with Jesus, all things are possible. Hindi niya sinabing, Lord, kahit isang mata lang. Alam niyo po, kung minsan meron tayong mga false humility prayers. Ano yung sinasabi natin? Lord, yung anak ko po, kahit makapagtapos lang po siya ng K-12, okay na po yun. Anong palagay mo kay Lord? Alam mo po, kung nananampalataya ka lang, kahit po sa lasal, kaya po ni Lord pag-aralin ang iyong anak. Amen. Because with God, nothing is impossible. We limit God kung bakit po parang hindi tayo talaga fully blessed because we limit God with our own mindset na sinasabi natin parang nakakahiya sa Diyos. Bakit ka pa mahihiya sa Diyos? Lahat po, wala tayong may tatago sa Diyos. Alam niya, balasubas tayo. Makasalanan tayo. And yet, makasalanan pa tayo, namatay na si Kristo para sa atin. Nung sabi natin, Lord, buhat ngayon, ikaw na po ang aking Panginoon at tagapagligtas, hindi sinabi ng Lord, magbago ka muna. Agad tayong tinanggap ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Bakit ka mahihiya ngayon? Ang sabi ng Romans 8:32, kung hindi pinagkait ng Ama, si Kristo na kanyang bugtong na anak na kaisa-isa, hindi pa niya gracious din. Sabi po dyan, how He will not also, along with Him, along with Christ, graciously give us what? Some of all things? Or some of the things na kailangan po natin? No. Sabi dyan, graciously give us all things. Alam niyo po, nung tinignan ko po sa Greek yung all, ang ibig sabihin po ng all, lahat. Ganun pa rin. Lahat po siya. Now, meron tayong mga prayers na, Lord, nahihirapan na po ako ngayon, ang layo po ng aking trabaho, bigyan niyo po ako ng service, ng sasakyan, kahit yung second hand lang. That is our faith. Igagalang po ng Lord. Kung ano lang po yung faith mo, yun lang po ang ibibigay. Yung iba nga, sabi, Lord, nahirapan ko kaming pamilya kahit sa pag-church lang namin. Kahit tricycle lang, Lord. Anong palagay mo kay Lord? Kung kailangan mo ng grandiya, dahil marami kayo, kayang ibigay ng Lord yan, kahit 2.5 million pa yan. Is there anything too hard for the Lord? And now, church, it's about time na ma-renew po ang mind po natin. With God, nothing is impossible. At nais po ng Diyos, napakabuti niya. Ibinigay nga ng Ama ang kanyang anak. Ano pa yung hindi niya ibibigay sa'yo? Manampalataya ka lang, baguhin mo yung pag-iisip mo. Pastor, kasi hindi ako karapat-dapat. Wala pong karapat-dapat sa atin. Si Bartimeus din, hindi siya karapat-dapat. Pero linakasan niya ang loob niya. Dahil alam niyang mabuti ang Diyos. Amen. Katulad po ng ating inawit kanina, all my life, yung pong, baka nanong niya kasi. All my life you have been faithful. You have been so good to me. Napakabuti po ng Diyos. Kung meron pong may mga nilalang na ayaw kang mabless, walang iba po yan kundi ang demonyo. Ayaw ka po niyang mabless. Dahil alam niya kapag na-bless ka, mas magagamit ka. But when we ask God, ang sabi po ni James, we should have the right motive. Bakit mo kailangan ng sasakyan na ganyan? Baka sabihin nyo naman, sige pastor, dahil sinabi mo yan, itotodo ko na. Lord, bigyan mo po ako ng Ferrari. Naanan may Ferrari ken, karakalhamps. Tsaka adwa kayo mong makasakeken. No, alam niyo po, may mga ano tayo, may mga kasiyo ko, kaya mga kasiyo po ni Brother Jess, may mga ilan po sa kanila, milyonaryo. Nag-start lang po sila from the scratch. Dati pong nagtitinda lang po yung isa sa Apo. Pero ngayon, ang ginagawa niya araw-araw, nagsasangag na lang po siya. Dahil tumatawag na lang po siya. No, meron po siyang sinusupply po niya ang buong SM sa ng isang produkto. Kung nasabihan, hindi ko po sasabihin ng pangalan po, taring labarag kaya kayo, utangan nyo lang. At marakal pa, marami pa rin yung vampira sa church eh. Alam niyo po yung mga vampira, sister, meron ka vampira. Kanya. Brother, meron ka vampira. Wala kanya, kagating kita dyan. Alam niyo po, ito pong mga, yung mga business people po natin na pinayaman po ng Lord, isa lang po ang sekreto po nila, hindi nila lilimitahan ang Diyos. Kahit wala po, hindi po sila natapos ng college.
Pero mamamangha po kayo sa wealth po nila. Mamamangha din po kayo sa generosity nila. In fact po, yung bakod po natin po dyan, sila po ang nagpatayo. Yung po pinapatayo natin CR dyan po, donated din po nila. Kasi po alam nila, the more you give, the more you will receive. Pero retang kay alwaki katam, na nakangkarita ka pera, anak pang kakuriputan, makanalan dakal din, mo paniwalan din ang sasabihan ng Kristo. Pero sila pinaniwalaan po nila na kung paano ka magiging tapat sa Diyos, sa pagiging generous mo, lalong, you can never outgive God. You can never outgive God. Hindi mo malalampasan ang Diyos sa pagbibigay. Kung nagbigay ka ng ganito, lalagpasan ng Diyos yan. Dahil mas mabuti ang Diyos. Kaya nga pag humingi ka, hindi yung Lord kahit isang mata lang ang makatingin. Hindi yung Lord, gusto po namin magkabahay. Ang gusto namin bahay, Lord, kahit isang kwarto lang na magkasya kaming 10 pwede po ba yan? Alam niyo po, when I prayed more than 20 years ago, meron, labas na po yung titulo naman namin, Praise the Lord. Nakuha ko na po yung titulo last year. Nabayad na po namin ng buo sa pag-ibig. Sabi ko, Lord, ayoko kasi po nung nagtingin na po ako sa mga subdivision, sorry po dun sa mga kalawot? At yun po kayong tugegaraw. Kalawot, sabi ko, Lord, ayoko ng ganito. Gusto ko, Lord, maglilibot ako. Ituro mo kung saan po yung pwede yung malapit po sa highway, sakayan, malapit po sa eskwelahan, para yung mga anak ko hindi na mamasahe pa at malapit sa hospital, yung mga ganyan po. Nasa likod lang po kami ng Chivalier. At nasa 240 po yung hindi po 70 square meters, 240. Na kahit po 4 na sasakyan, pwede pong mag-park. Ito po yung, kasi hindi ko po linibatan ng Lord. Ang tanging linimitan ko kay Lord, sabi ko, Lord, kahit luma yung bahay, lumaya, pinibigyan na ng sana tinodo ko na ako. Ati ko pa rin yung po parang false humility na, Lord. Meron tayong ganyan na pagiging, Lord, kahit ano lang po, Panginoon. Lord, kahit ukay-ukay lang, napalagay mo kang Lord. Alam niyo ho ba yan? Alam niyo po, noon po, nung po bago akong pastor, may mga na nagbibigay sa aming mga pastor, yung pong mga pinaglumaan po nila. So, nai-imagine ko, nung pinag-usapan po namin ng hindi naman po sa Lawe mo nini, yung kwelyo ng gaya kini ako. 1960s siya pa, mabiyaya pa kaya may kibandi kanini ako. Ay, alam niyo po yung, Hoy Han, luma na yung damit mong yan, ibigay mo na lang kay pastor. Nang palagay kang pastor. Hoy Han, luma nita sapatos mo, biyem niya kang pastor. Alam niyo po, we believe in the God na hindi po siya maramot. Amen. Ang maramot po yung prayers po natin. Ngayon, sino po may mga prayers po sa inyo? Yung talagang kailangan nyo for the glory of God, sabihin nyo po. Kasi nga, binigay na yan si Kristo. At marine ka pa. Nakamarine, makasalol na ka man. Amen? Tayo na marine po ang Lord kasi po yung Lord, mahayap yan. Mabuti po ang Panginoon. Gusto po niya sa atin ang the best. Nung sinabi ni Bartimaeus, Lord, I want to see perfect vision, Lord, 2020. Hindi po niya lilimitan ng Hindi niya sinabing, Lord, kahit hindi na 2020 yung paningin, okay lang. Hindi po. Gusto ni, ayun, tinanggap po ni Bartimaeus yung miracle niya. Because what? Sabi po sa Ephesians 3:20, now to Him who is able to do immeasurably. Hindi mo masukat ang kayang gawin ng Diyos. Tayo lang ang naglilimit sa Kanya. More than all we ask or imagine. Ano man po yung pinagpe-pray mo o ini-imagine mo, higit dyan kayang ibigay ng Lord. According to what? To His power. According to the power of love, the power of grace, the power of the Holy Spirit na nasa atin. Dapat po, ito po talaga ang i-meditate natin. Mahal ako ng Panginoon. Alam ko ang bibigay niya sa akin, the best. Kung bakit ako i-bless ng Lord, pinaprosper ako ng Lord, para ako ay maging blessing din. Always remember that. We are blessed to be what? To be a blessing. We are prosperous with a purpose. Amen. Hindi lang tayo napoprosper, tinatawag tayong prosperity gospel. Hindi po totoo yun. Yung mga prosperity gospel, wala nang inatupag kundi pera. Kung bakit tayo pinagpapala ng Lord para po ipalaganap pa ang salita ng Diyos. Amen. So, unfailing faith is believing that all things are possible
with God. Amen. Amen. Pati po sa ating mga nararamdaman yung pong, Lord, kahit yung medyo makalakad lang ako ng kaunti, dapat mag-normal ka. Gusto ng Lord, normal. Na kaya dapat yung prayers mo, normal. Amen. Ano po yung normal? Yung normal, supernatural. Yung supernatural, yung po ang normal sa mga Kristiyano. Number 3, Bartimaeus had unfailing faith in God because he followed Jesus when his eyes were opened. Balikan po natin 51-52 ng Mark 10. What do you want me to do for you? Sabi po ng ating Panginoon, the blind man said, Rabbi, I want to see. Verse 52. Sabi ng Panginoon po, verse 52 please. Sabi niya, go, said Jesus, your faith has healed you. Your faith has healed you. Yung pananampalataya mo, ilang beses po sinabi ng Lord dito sa mga pinagaling niya. Your faith has healed you. Immediately, he received his sight. Perfect vision, 20/20. And then ito po nakakamangha. And follow Jesus along the road. Alam niyo po, nung nakakita na si Bartimaeus, hindi po niya sinabing, oh wow, pagkakataon ko na ito makita ang dagat, ang ganda siguro ng dagat. Naririnig ko lang dati. Siguro ang ganda ng kabundukan. Punta ako sa bundok. Ay puntahan ko muna ang aking mga kamag-anak, ang aking mga kaibigan na matagal ko nang hindi nakikita, ang aking pamilya. Para makita ko sila, makita rin nila ako. Hindi. Nung pagkabukas ng mata ni Bartimaeus, nakita niya ang kagandahan ng Panginoon. Nakita niya ang kabutihan ng Panginoon. And immediately, he followed Jesus along the road. Marami po yung nakakilala kay Jesus. Nabuksan sila ng mata sa pagkabulag po nila. Pero sabi nila, hindi pa ako handang i-surrender lahat. Kasi bakit po gusto pa nila ang bisyo? Nananatiling bulag pa rin. May mga Pariseyo pong sinabihan ang Panginoon during this time sa John 9:39-41. Sabi niya, then Jesus told him, I entered this world to render judgment. Na para magano ako ng paghuhukom, anong judgment kasi, yun po, alam niyo na po yun. To give sight to the blind and to show those who think they see that they are blind. And sabi po ng mga Pariseyo, some Pharisees who were standing nearby heard him and asked, are you saying we're blind? Sinasabi mo bang bulag din kami? And then sabi na po, if you were blind, you wouldn't be guilty. Jesus replied, but you remain guilty because you claim you can see. Alam niyo po anong ibig sabihin ng Panginoon dito? Nakikita ng mga Pariseyong ito yung mga milagro. Alam nila si Kristo pinadala ng Ama. Siya yung tagapagligtas. In fact, nung nag-resurrect si Kristo, nagpunta po yung mga gwardya, takot na takot. Sabi nila, nag-resurrect po talaga si Kristo. Nag-resurrect si Jesus. At may mga angels nga po nagpakita sa amin at nabulagta kami. Nagulat po ba yung mga Pariseyo? Hindi po sila nagulat. Dahil alam nila, siya ang Mesaya. Bagkos, pinili nilang, sabi nila, ito yung pera, sabihin nyo, ninakaw ang bangkay niya. May mga tao pong ganyan. Alam na po nila ang katotohanan. Alam po nila yung katotohanan ng kaligtasan, pero ayaw nilang sumunod kay Kristo. Pinipili nilang lumakad sa kadiliman. Pinipili nilang maging bulag sa katotohanan. And I hope tayo po ngayon na nakakarinig po ng katotohanan, na binuksan ng Panginoon ang ating mga mata sa katotohanan, magpatuloy po tayong lumakad po sa liwanag. Amen. Huwag po tayong yung pagka-attend natin ng church, pag-uwi po natin, balik sa dating buhay po. Alam niyo po, kawawa po tayo kapag ganyan. Kung Kristiyano po tayo, magpaka-Kristiyano na po tayo. Itodo na po natin para kay Kristo. Amen ho ba? So unfailing faith is seeing the goodness and faithfulness of the Lord Jesus that move you to love and follow Him. Nung nakita po ni Bartimaeus yung kabutihan ng Panginoon, he was very motivated, very inspired na sumunod sa ating Panginoon. Sino po ang susunod sa Panginoon dito hanggang kamatayan? No, malapit na po dumating ang Lord, baka hindi na tayo mamatay. Never give up. Never give up. At dahil po dyan, kung meron tayong unfailing faith, sabi po dyan, makikita po natin, mararanasan po natin ang kabutihan ng ating Panginoon. Araw-araw, if we have unfailing faith in Christ. Before ko po basahin ang huling verse, mag-review muna po tayo the unfailing faith of Bartimaeus. Bartimaeus had unfailing faith in God because he publicly professed his faith in Jesus.
Number 2, he never gave up crying out to Jesus. And number 3, he followed Jesus when his eyes were opened. Ang sabi po sa John 8:12, Jesus spoke to the people once more and said, I am the light of the world. Ako ang liwanag ng mundo. If you follow me, kung susunod kayo sa akin, you won't have to walk in darkness. Kung kayo'y susunod sa akin, hindi na kayo magiging bulag. Hindi na kayo mamumuhay sa kadiliman. And then because you will, ang sabi po dyan, you will have the light that leads to life. Amen. Every day choose to follow Jesus. It's a choice. Ang mga Pariseo po, they chose to not to believe and follow Jesus. Because to believe in Jesus, it's a matter of choice. Every day, you need to choose to follow Jesus no matter what. Amen. Pagkagising mo lang sa umaga, Panginoon, susundin ko ang kalooban mo sa araw na ito. Kapag ginawa niyo po yon, araw-araw po, maliwanag po ang ating buhay that leads to life. Amen! Sino po ang susunod sa Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbabalik? O hanggang sa ating kamatayan? Amen! Huwag tayong manatiling bulag. Tayo po ngayon ay nabuksan ng ating mga mata. Amen? Sino na po dito ang nakakakita because of the grace of God? Sabi po ng Amazing Grace, I was once lost. No, but now I found, was blind, and now I see. Dati tayong bulag sa katotohanan. Pero salamat na lamang po sa Diyos, nabuksan ang ating mga mata sa katotohanan na mahal tayo ng Diyos, mabuti ang Diyos sa atin, at ang nais niya, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggang kasama niya. Ngunit habang tayo naghihintay sa Kanya, mabuhay po tayo na kasama ang Panginoon sa liwanag. Amen! Palakpakan po natin ang Lord. Tayo po lahat ay tumayo. Tatanggap po tayo ng banal na hapunan ngayon. And let us sing about the goodness of God.